Malakas ang buhos ng ulan sa lungsod ng Lucena ng gabing iyon. Ang mga patak na bumabagsak mula sa lumang yero ng mga bahay ay humahalo sa ihip ng hanging dumadagundong sa mga puno. Ang makipot na eskinita sa isang barangay sa may bahagi ng kota ay kuminang sa basa, sinasalamin ang mga ilaw ng ilang sasakyang dumaraan. Sa likod ng tabing ng ulan, magkakahilera ang mga simpleng bahay. Ilan ay may sindi pa ang ilaw. Ang iba'y madilim na, tila nakikipagtalukbong sa lamig na tumatagos hanggang buto. Ngunit sa isang bahay na may kupas na pader na gawa sa hollow blocks, isang binata ang hindi mapakali at hindi makatulog. Ang pangalan niya ay Marco. 26 na taong gulang pa lamang, sariwa pa ang kanyang mukha, kayumanggi ang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malalim na pagkabalisa. Sa mga nakalipas na buwan, para siyang hinahabol ng isang aninong hindi kailanman nawawala. Hindi matahimik ang kanyang isipan. Mayroong isang bagay na patuloy na nagpapaliyab sa kanyang dibdib, isang bagay na tinatawag niyang pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon ay may pangalan, Isabela. Si Isabela ay isang biyuda, 32 taong gulang. Nakatira siya sa isang malaking bahay sa Pacifico Subdivision, isang pamana mula sa kanyang yumaong asawa at pamilya nito. Ang bahay ay may disenyong kolonyal na may matataas na haligi at malawak na hardin na laging malinis at alaga. Madalas tukuyin ng mga tao sa kanilang barangay si Isabela bilang isang babaeng marilag. Laging maayos ang kanyang pananamit, malumanay ang kanyang pananalita, at mayroon siyang isang misteryosong alindog na mahirap ipaliwanag. Kapag dumadaan siya sa palengke o dumadalo sa mga pagtitipon ng mga kapitbahay, hindi sinasadyang napapalingon ang mga tao. Ngunit sa likod ng kanyang palangiting mukha, walang sinuman ang nakakaalam sa tunay na nilalaman ng kanyang puso. Nahulog ang loob ni Marco mula pa noong unang beses silang nagkausap sa isang pulong sa barangay. Saglit lang iyon, ngunit sapat na para sindihan ang apoy na hindi pa niya naramdaman kailanman. Mula noon, laging naroon ang mukha ni Isabela sa kanyang isipan, maging sa kanyang mga panaginip. Pakiramdam niya, si Isabela ang taong makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan, kalayaan, at ng mundong matagal na niyang pinapangarap. Ang kaso, ang kaligayahang iyon ay may malaking balakid. Ang kanyang mga magulang, sina Mang Hector at Aling Maria, ay mahigpit na tumututol sa kanilang relasyon. Si Mang Hector ay isang retiradong guro sa pampublikong paaralan, 62 taong gulang. Matikas pa rin ang kanyang katawan, laging buo ang kanyang boses, at napakatibay ng kanyang mga prinsipyo. Para kay Mang Hector, ang relasyon ng isang binatang tulad ni Marco sa isang biyudang mas matanda ay isang malaking kahihiyan. Lalo na't nagsisimula ng kumalat ang mga tsismis sa kanilang lugar. Minsan nang sinabi ni Mang Hector sa kanyang anak, huwag mong ilubog ang dangal ng pamilya para lang sa isang panandaliang pagnanasa. Bata ka pa, mahaba ang kinabukasan mo. Huwag kang magpapadala sa isang pagpiling magsasara ng lahat ng pinto para sa iyo. Iba naman si Aling Maria. Mas malumanay siya sa pananalita kumpara sa kanyang asawa, ngunit mas matalas ang kanyang pakiramdam. Madalas niyang hawakan ang kamay ni Marco habang sinasabi, "Anak, pakinggan mo ang puso ng isang ina. Hindi ka tunay na mahal ng babaeng iyan. Naghahanap lang siya ng kanlungan. Babae rin ako, anak, at nararamdaman ko. Hindi tapat si Isabela." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco, ngunit lalo lang siyang nasukol. Mula pagkabata, lumaki si Marco sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Alam niya kung gaano kalaki ang kanilang sakripisyo. Ngunit ang pag-ibig na namumuo para kay Isabela ang nagpayanig sa kanya. Ang kanyang puso ay tila nahati sa dalawa. Isang panig ang gustong sumunod sa kanyang mga kadugo. Ang kabilang panig naman ay gustong abutin ang babaeng nagparamdam sa kanya na iba ang buhay. Nang gabing iyon, habang walang tigil ang buhos ng ulan sa Lucena, nakaupo si Marco sa kanyang silid hawak ang cellphone. Umiilaw ang screen, ipinapakita ang mensahe mula kay Isabela. Pagod na ako, Marco. Hanggang kailan ba tayo magtatago? Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Huwag mong hayaang ibang tao ang magdikta sa buhay mo. Gusto kong magpakasal na tayo agad. Ang mensaheng iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo kahit na malamig ang panahon.
Alam niyang kung mababasa ito ng kanyang ama at ina, sasabog na naman ang isang malaking away. Ngunit, hindi rin niya kayang hayaang maghintay si Isabela. Ang mga salita nito ay parang lubid na pumupulupot sa kanyang lig. Sa labas ng kanyang silid, marahan na narinig ang pag-ubo ni Aling Maria. May karamdaman na nga ang kanyang ina nitong mga huling buwan. Ang tunog ng ubo na iyon ay tila nagpapaalala kay Marco sa walang sawang pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito, ang imahe ng nakangiting mukha ni Isabela ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang ngiting iyon ang laging nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay. Ipinatong ni Marco ang kanyang mga palad sa mukha. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. Tanong siya sa kanyang sarili, bakit kailangang ituring na mali ang pag-ibig ko? Bakit hindi matanggap ng mga magulang ko ang pinili ko? Hindi ba't ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat tumitingin sa nakaraan? Lalong gumulo ang kanyang isipan. Sa sala, nakaupo si Mang Hector at nagbabasa ng dyaryo. Samantala, si Aling Maria ay naghahanda ng mainit na salabat. Hindi nila alam na sa silid ng kanilang anak, may isang bagyong namumuo na maaaring magbago sa takbo ng buhay ng buong pamilya. Lalong lumakas ang ulan sa labas, tila dinadagdagan ang bigat ng pasanin ni Marco. Sa screen ng kanyang cellphone, nagsimula siyang mag-type ng sagot gamit ang nanginginig na kamay. Maikli ang kanyang isinulat, ngunit puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat. Hintayin mo ako. Magpapakasal tayo. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang sagot mula kay Isabela. Naniniwala ako sa'yo, Marco. Huwag mo na ulit akong bibigin. Tandaan mo, minsan lang tayo mabubuhay. Kung hindi tayo lalaban, habang buhay tayong magiging bilanggo. Matagal na tinitigan ni Marco ang mensaheng iyon. Ang mga salita ay parang isang orasyon na tumusok sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit ang boses ng kanyang ama ay muling umalingaungaw. Huwag kang magkamali ng landas, anak. Huwag kang mabulag dahil sa damdamin. At ang malumanay na boses ng kanyang ina ay sumunod. Gusto ko lang na maging masaya ka. Huwag sana dumating ang araw na pagsisihan mo ang lahat. Nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, ng pag-ubo ng kanyang ina, at ng mga salita ni Isabela, ang pundasyon ng pagkatao ni Marco ay nagsimulang gumuho. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang pag-ibig na maganda, ngunit kasabay nito ay nakakalason. Ang Lucena ng gabing iyon ay hindi lang binalot ng ulan, kundi pati na rin ang isang malaking lihim na dahan-dahang nagiging mapanganib na baga. Ang umaga sa Lucena ay binalot ng manipis na hamog. Ang malamig na hangin ay gumapang papasok sa mga siwang ng bintana ng bahay ni Mang Hector. Mula sa kusina, ang bango ng sinangag na niluto ni Aling Maria ay pumuno sa buong kabahayan. Gaya ng dati, sinubukan niyang lumikha ng isang mainit na pakiramdam upang maging komportable ang kanyang anak at asawa. Ngunit iba ang umagang iyon. Malungkot ang mukha ni Marco nang bumaba mula sa kanyang silid. Umupo siya sa hapagkainan ng walang imik. Nauna nang nakaupo si Mang Hector sa kanyang silya, suot ang isang long-sleeve na polo at pantalon na dekurbata. Kahit na mahigit 60 taon na siya, matikas pa rin ang kanyang tindig. Matalas ang kanyang tingin, seryoso ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang kutsara sa plato at matagal na tinitigan ang anak. Marco, gusto kong mag-usap tayo. Oras na para pag-isipan mo ang iyong kinabukasan ng mas maigi. May pinag-aralan ka, may diploma ka, maaari kang maging mas mahusay. Huwag kang malunod sa damdaming maaaring magligaw sa'yo. Tumingala si Marco, mainit ang tingin ng kanyang mga mata. Pinag-uusapan na naman natin si Isabela, di ba, Tay? Tumango si Mang Hector. Tama ka. Hindi ako sang-ayon sa relasyong iyan. Bata ka pa, samantalang siya ay isang biyuda na. Nagsisimula ng magbulungan ang mga tao. Ayokong maging usap-usapan ang pangalan ng pamilya natin. Sumingit si Aling Maria. Malumanay ngunit nanginginig ang kanyang boses. Anak, pakinggan mo ang nanay. Hindi namin kinamumuhian si Isabela, pero sinasabi ng puso ko na hindi siya mabuti para sa'yo. Masyado kang mahalaga para gawing takbuhan lang. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Bakit palagi niyong hinuhusgahan ang isang tao base sa nakaraan niya?
Namatayan ng asawa si Isabela, pero hindi niya iyon kasalanan. Ano nang masama kung mahal ko siya? Umiling ng malakas si Mang Hector. Ang mali mo ay bulag ka. Akala mo pag-ibig yan pero obsesyon lang yan. Ginigamit ka lang niya. Hindi mo namamalayan dahil sarado na ang puso't isip mo. Katahimikan ang bumalot sa silid. Inilapag ni Aling Maria ang kanyang kutsara nang nanginginig ang kamay. Tinitigan ni Marco ang kanyang ama. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit puno pa rin ito ng paglaban. Palagi ninyong iniisip na kayo ang tama, Tay. Palagi ninyong alam kung ano ang pinakamabuti, pero hindi niyo ako kailanman pinakinggan. Ako ang nabubuhay ng buhay na to. Tumaas ang kanyang boses. Nagulat si Aling Maria. Huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo, anak. Ngunit nawalan na ng kontrol si Marco. Tumayo siya at ang upuan ay tumalsik pa atras. Matanda na ako. May karapatan akong pumili kung sino ang makakasama ko. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Isabela, ibig sabihin hindi niyo rin ako tinatanggap. Tumayo rin si Mang Hector, namumula ang kanyang mukha. Kung ipipilit mo si Isabela, huwag mo na kaming ituring na mga magulang mo. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama. Umiyak si Aling Maria, nanginginig ang kanyang katawan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Hector. Anak natin yan. Sandaling natahimik si Marco. Pataas-baba ang kanyang dibdib. Mas malalim ang turok ng mga salita ng kanyang ama kaysa sa inaasahan niya. Ngunit sa halip na umurong, lalo pang nag-init ang kanyang puso. Sa kanyang tenga, umalinggaw ang boses ni Isabela. Huwag mong hayaang ibang tao ang magdikta sa buhay mo. Sa isang paos na boses, dahan-dahan siyang nagsalita, sige po, kung iyan ang gusto nyo, tay, baka nga hindi ako ang anak na gusto ninyo. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at nilisan ang hapagkainan. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay umalinggaw sa sahig, at pagkatapos ay malakas na bumagsak ang pintuan sa harap. Halos matumba si Aling Maria, bumuhos ang kanyang mga luha. Hector, paano kung totohanin niya ang pag-alis? Paano kung mawala siya sa atin? Nanatiling tahimik si Mang Hector, malungkot ang kanyang mukha, ngunit matigas pa rin. Mas gugustuhin kong mawala ng anak dahil sa galit, kaysa mawala siya habang buhay dahil sa babaeng iyan. Sa labas ng bahay, mabilis na naglakad si Marco sa gitna ng hamog ng umaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha hindi lang dahil sa galit, kundi dahil din sa sakit ng kalooban. Pakiramdam niya, hindi kailanman intindihan ng kanyang mga magulang ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Hindi nagtagal, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Isabela ang lumitaw sa screen. Alam kong mabigat yan para sa iyo, pero ang pag-ibig ay talagang kailangang ipaglaban. Tandaan mo, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Huminto si Marco sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mensahe. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumahimik. Ang ingay ng mga sasakyan at mga taong dumaraan ay tila naglaho. Ang natira na lang ay siya at si Isabela sa kanyang isipan. Si Isabela. Ang babaeng laging nariyan kapag pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Kapag tinatanggihan siya ng kanyang pamilya, si Isabela ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa kanya, si Isabela na lang ang kanyang sandalan. Tama man o mali, wala nang pakialam si Marco. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan sa Lucena. Madulas ang mga kalsada, at ang mga ilaw ng sasakyan ay sumasalamin sa basang aspalto. Nakatayo si Marco sa harap ng malaking gate ng puting bahay ni Isabela. Ang itim na payong sa kanyang kamay ay hindi sapat para protektahan ang kanyang katawan mula sa malakas na ulan. Bumukas ang gate. Lumabas si Isabela na may suot na manipis na coat. Basa ang kanyang mahabang buhok, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kaakit-akit. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasok ka, Marco. Magkakasakit ka kung mananatili ka dyan sa labas. Pumasok si Marco nang walang imik. Dala-dala pa rin ang kanyang puso ang sugat mula sa pakikipagtalo sa kanyang ama at ina. Ang mga salita ni Mang Hector ay patuloy na umuulit sa kanyang tenga. Kung ipipilit mo si Isabela, huwag mo na kaming ituring na mga magulang mo. Sa mainit na sala, iniabot ni Isabela ang isang tuwalya at isang tasa ng tsaa.
Tinanggap ito ni Marco at umupo sa malambot na sofa. Tumingin siya sa bintana na puno ng mga patak ng ulan. Umupo si Isabela sa tabi niya, puno ng atensyon ang kanyang tingin. Alam kong may nangyari. Ang mukha mo ay puno ng sugat. Pinagbawalan na naman ba nila? Huminga ng malalim si Marco. Hindi lang pagbabawal. Sinabi ni Itay na kung pipiliin kita, hindi na raw nila ako anak. Tumingin ng malalim si Isabela at hinaplos ang kanyang kamay. Ang boses niya ay malambing ngunit matalas. Iyan ang patunay na wala silang pakialam sa kaligayahan mo. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang dangal. Takot silang maging usap-usapan. Samantalang buhay mo ito, hindi buhay nila. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab ng baga sa dibdib ni Marco. Kahit na nagre-rebelde pa rin ang kanyang puso, may isang bahagi sa kanya na dahan-dahang naniniwala. Nang gabing iyon, sa ilalim ng rumaragasang ulan, lalo siyang naramdamang nakatali kay Isabela. Nang umagang iyon, kulay abo ang langit ng Lucena, mababa ang makapal na ulap na nagdulot ng malungkot na pakiramdam sa barangay sa kota. Tahimik ang bahay ng pamilya ni Mang Hector, sarado pa rin ang mga kortina. Hindi tulad ng dati na laging binubuksan ni Aling Maria ang mga bintana para pumasok ang liwanag. Sa araw na iyon, maputla ang kanyang mukha. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Ang kanyang puso ay nababagabag pa rin sa matitigas na salitang binitiwan ng kanyang asawa at anak. Nakaupo si Mang Hector sa silyang yantok sa sala na may matigas na mukha. Hawak niya ang dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi talaga nagbabasa. Walang laman ang kanyang tingin, puno ng pag-aalala ang kanyang isipan. Alam niyang mabigat ang mga salitang binitiwan niya kagabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya iyon ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang anak. Samantala, si Marco ay nagkulong pa rin sa kanyang silid. Hindi niya kayang harapin ang kanyang mga magulang pagkatapos ng kanilang pag-aaway. Masikip ang kanyang dibdib. Ang boses ni Isabela ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan. Minsan lang tayo mabubuhay. Kung hindi tayo lalaban, habang buhay tayong magiging bilanggo. Ang pangungusap na iyon ay parang laso na pumasok sa kanyang puso, tinatakpan ang lahat ng payo na narinig niya mula pagkabata. Pagsapit ng tanghali, lalong naging malinaw ang tensyon. Sinubukan ni Aling Maria na magsimula ng usapan sa mahinang boses. Hector, hanggang kailan natin hahayaan ang ganitong sitwasyon? Naliligaw ang anak natin. Kung patuloy tayong magiging matigas, baka lalo siyang lumayo. Matagal na tinitigan ni Mang Hector ang kanyang asawa. Huminga siya ng malalim. Ayokong mawala siya, Maria. Pero hindi ko rin hahayaang mahulog siya sa bangin. Ilang dekada akong nagturo. Alam ko kung paano nasisira ang mga kabataan dahil sa maling pagpili. Tumulo ang luha ni Aling Maria. Takot din akong mawala siya, Hector. Pero mas takot ako kung isasara natin ang ating mga puso sa kanya. Sa silid, tinakpan ni Marco ang kanyang mga tainga ng unan. Malabo niyang narinig ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Hindi na niya kayang makinig. Magulo ang kanyang isipan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Sa sandaling pinakamahina ang kanyang puso, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Isabela. Marco, hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi ko kayang mabuhay sa anino ng pagtanggi nila. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo sa gawa. Nanginig si Marco sa mensaheng iyon. Nakaramdam siya ng pressure mula sa dalawang panig. Sa isang banda, ang kanyang mga magulang ay naglalagay ng pader ng pagtanggi. Sa kabilang banda, si Isabela ay patuloy na nag-udyok sa kanya na gumawa ng desisyon. Nang gabing iyon, naglakas loob siyang lumabas ng silid. Sa hapagkainan, nakaupo sina Mang Hector at Aling Maria na may pagod na mukha. Yumuko si Marco at mahinang nagsalita, "Tay, pakiusap, huwag niyo na akong pagbawalan. Gusto kong pakasalan si Isabela." Inilapag ni Mang Hector ang kanyang kutsara ng may diin. Hindi. Habang nabubuhay ako, hindi ko papayagan ang kasal na yan. Hinawakan ni Aling Maria ang kamay ng kanyang asawa. Tinitigan niya si Marco na mailuhang mga mata. Anak, alam kong mahal mo siya, pero hindi dapat bulag ang pag-ibig. May nararamdaman akong hindi tama kay Isabela. Pakiusap, pakinggan mo ang nanay.
Tinitigan sila ni Marco na may namumulang mga mata. Tay, Nay, hindi ninyo kilala kung sino talaga si Isabela. Siya lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ako. Siya lang ang nagparamdam sa akin na importante ako. Umiling si Mang Hector. Panandali ang pakiramdam lang yan. Magaling magsalita ang babaeng iyon. Hindi mo namamalayan, Marco. Ginigamit ka lang. Lalong uminit ang sitwasyon. Tumayo si Marco, nanginginig ang boses sa pagpigil ng iyak. Hindi kayo kailanman naniwala sa akin. Ano man ang gawin ko, laging mali. Kung ganoon, hayaan niyo na akong piliin ang sarili kong landas. Sinubukan ni Aling Maria na abutin ang kanyang kamay, ngunit nagmadali nang lumabas ng bahay si Marco. Nang gabing iyon, muling bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong, basang-basa ang kanyang katawan, ngunit patuloy siyang naglakad patungo sa bahay ni Isabela. Sa terasa ng malaking puting bahay na iyon, naghihintay na si Isabela. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit nagliliwanag pa rin ang kanyang alindog. Nang makita si Marco na pagod ang mukha at basang-basa ang katawan, bahagyang umiti si Isabela. Alam kong babalik ka sa akin. Napaupo si Marco sa isang silya sa terasa. Paos ang kanyang boses, hindi na talaga tayo papayagan ni Itay at Inay. Mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang pangalan kaysa sa kaligayahan ko. Lumapit si Isabela at hinawakan ang kanyang pisngi. Kaya nga kailangan nating maging matapang at lumaban. Kung wala sila, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Natigilan si Marco. Ang mga salitang iyon ay napakalamig, ngunit sinabi ng may matamis na ngiti na nagpagulo sa kanya. Hindi niya alam kung seryoso si Isabela o naglalabas lang ng sama ng loob. Ngunit ang pangungusap na iyon ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, sa gitna ng tunog ng ulan, ng galit ng kanyang mga magulang, at ng bulong ni Isabela, lalong nabihag ang puso ni Marco. Pakiramdam niya, ang kanyang buhay ay may dalawang pagpipilian na lamang, ang mawala si Isabela o ang mawala ang kanyang pamilya. At pareho itong nakakatakot. Ang gabi sa Lucena ay muling binasa ng ulan. Sa loob ng malaking bahay na pamana ng pamilya, nakaupo si Isabela sa isang malambot na silya, habang ang malabong ilaw ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Marco ng malalim. Masikip pa rin ang kanyang dibdib matapos ang pakikipagtalo sa kanyang mga magulang. Ang mga salita ng kanyang ama ay patuloy na umalingaw. Kung pipiliin mo si Isabela, huwag mo na kaming ituring ng mga magulang mo. Ang pangungusap na iyon ay mas matalim pa sa kutsilyo. Huminga ng malalim si Isabela at tinitigan si Marco na may tinging puno ng kontrol. Marco, pagod na ako. Hanggang kailan tayo magtatago? Hanggang kailan natin hahayaang mapahiya nila? Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Huwag puro salita. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, nanginginig ang boses. Ano nang dapat kong gawin? Sinubukan ko na silang kumbinsihin pero walang nangyari. Hinding-hindi nila tayo tatanggapin. Inilapit ni Isabela ang kanyang mukha, malambing ang kanyang ngiti, ngunit matalas ang kanyang mga salita. Kung ganoon, isa lang ang pagpipilian mo. Kailangan mong pumili, ako o sila. Natahimik si Marco. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na humiwa sa kanyang puso. Alam niyang anuman ang kanyang sagot, wawasakin nito ang isang bahagi ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Isabela, minsan lang tayo mabubuhay, Marco. Gusto mo bang gugulin ang buhay mo sa kabiguan o gusto mong abutin ang kaligayahan na nasa harap mo na? Huwag mong hayaan ang ibang tao na magdikta sa landas mo. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Tila pinatitibay nito ang pagkabalisa na bumabalot sa puso ni Marco. Naalala niya kung paano siya ginabayat ng kanyang ama nang may disiplina mula pagkabata. Kung paano siya laging pinapayuhan ng kanyang ina nang may buong pagmamahal. Ngunit ngayon, lahat ng alaalang iyon ay nakikipagkumpetensya sa mukha ni Isabela na napakalakas ng hatak sa kanya. Yumuko si Marco, tumulo ang kanyang luha sa sahig. Bakit kailangang sumalungat ang pag-ibig na nararamdaman niya sa sarili niyang kadugo? Hinawakan ni Isabela ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin sa itim niyang mga mata na kumikinang. Takot kang mawala sila? Pero alam mo ba? Takot din akong mawala ka. Kung patuloy silang hahadlang sa atin, wala na akong ibang kakampi.
Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kaibuturan ng puso ni Marco. Naramdaman niyang si Isabela ay lubos na umaasa sa kanya. Naramdaman niyang kailangan siya, at ang pakiramdam na iyon ay lalong nagpahirap sa kanyang pag-alis. Bumulong si Isabela na tila ang kanyang mga salita ay para lamang sa tenga ni Marco. Kung wala sila, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Natahimik si Marco. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan ng paulit-ulit na parang isang mantra. Tinitigan niya si Isabela, naghahanap ng katiyakan. Biro lang ba ito? Ngunit ang bahagyang ngiti ni Isabela ay lalong nagpagulo sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik sa bahay, naupo si Marco sa kanyang silid, tulala. Ang maliit na ilaw mula sa study lamp ay nagbibigay ng malabong liwanag. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang imahe ng bahay na walang boses ng kanyang ama, walang malumanay na payo ng kanyang ina, kundi siya lamang at si Isabela. Ang imaheng iyon ay nagpasikip sa kanyang dibdib, ngunit nagdulot din ng isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa na hindi niya maipaliwanag. Mula sa sala, narinig ang pag-ubo ni Aling Maria. Ang tunog na dapat sana ay magpagising sa kanya, ay tila isang paalala ng pader na laging humahadlang sa kanyang pag-ibig. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Bakit hindi ako maaaring magmahal ng walang pagtutol? Ngunit muling lumitaw ang boses ni Isabela sa kanyang isipan. Minsan lang tayo mabubuhay, Marco. Huwag kang maging bilanggo habang buhay. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, malinaw na lumilitaw ang mukha ni Isabela. Nararamdaman niya ang hawak ng kamay nito, ang ngiti nito, at ang matatamis na bulong na parang lason. Alam niyang mapanganib ang landas na pinipili ni Isabela, ngunit ang kanyang puso ay lubos nang nahumaling. Pagsikat ng araw, nagising si Marco na may maputlang mukha. Tinitigan niya ang sarili sa salamin, pulang mga mata, nanginginig na mga labi, ngunit sa likod ng pagod na iyon ay may isang determinasyon na nagsisimulang lumago. Kailangan kong pumili, bulong niya. At hindi niya namalayan kung kailan, ang pagpiling iyon ay dahan-dahang kumiling sa pinakamadilim na direksyon. Nang umagang iyon, ang hangin sa Lucena ay mas malamig kaysa karaniwan. Isang manipis na hamog ang bumalot sa hardin ng bahay ni Mang Hector. Ang mga ibon na karaniwang masayang nag-aawitan sa puno ng mangga sa likod bahay ay tila tamad kumanta. Ang buong bahay ay binalot ng kalungkutan. Nakatayo si Aling Maria sa kusina. Abala ang kanyang mga kamay sa paghahanda ng almusal, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Mula pa kagabi, hindi siya makatulog. Ang mga salita ng kanyang asawa, kung ipipilit mo si Isabela, huwag mo na kaming ituring na mga magulang mo, ay patuloy na umalinggaw. Bumaba si Marco mula sa kanyang silid na may gusot na mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hapagkainan, umupo ng walang imik. Bahagyang humiti si Aling Maria, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Anak, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas. Ngunit nakatitig lang si Marco sa plato ng sinangag sa harap niya. Ang katahimikan ay nagpabigat lalo sa hangin. Sa wakas ay nagsalita si Mang Hector na nakaupo sa dulo ng mesa. Marco, gusto kong pakinggan mo ako ng mabuti. Masyado na tayong matagal na nag-aaway. Kailangan mong pumili. Iwanan mo si Isabela at isipin ang iyong kinabukasan, o mawawala sa iyo ang pamilyang ito. Tumingala si Marco, pulang-pula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Tense ang kanyang mukha. Tay, nakapili na ako. Si Isabela ang buhay ko. Bakit hindi niyo matanggap? Itinuktok ni Mang Hector ang kanyang daliri sa mesa. Dahil hindi siya ang tamang babae. Biyuda na siya, mas matanda sa'yo, at marami ng chismis tungkol sa kanya. Hindi ko hahayaang mapahiya ang pangalan ng pamilya natin. Sinubukan ni Aling Maria na pakalmahin ang sitwasyon. Hector, huwag kang masyadong matigas. Bata pa si Marco. Baka lalo natin siyang itulak palayo. Ngunit hindi nakatulong ang mga salitang iyon, lalo pang naging matigas si Mang Hector. Hindi, Maria. Mas gugustuhin kong mawalan ng anak kaysa hayaan siyang masira sa kamay ng babaeng iyon. Ikinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao, tumaas ang kanyang boses. Ang mahalaga lang sa inyo ay ang sasabihin ng ibang tao.
Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Ako ang nabubuhay ng buhay na ito, hindi kayo. Tumayo si Mang Hector. Namula ang kanyang mukha, matalas na tumusok ang kanyang mga mata. Kung ganoon, huwag kang babalik dito na umiiyak kapag nagsisisi ka na. Hindi na kita anak kung pipiliin mo ang landas na iyan. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig sa katawan ni Aling Maria. Tumulo ang kanyang mga luha. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng kanyang asawa. Hector, huwag mong sabihin iyan. Anak natin siya, dugo't laman natin. Ngunit nanatiling matigas si Mang Hector. Para sa ikabubuti niya, handa akong maging masama sa paningin niya. Tumayo si Marco, tumalsik ang upuan sa likod. Nanginginig ang kanyang boses sa pagpigil ng iyak. Kung ganoon, aalis na ako. Huwag kayong umasa na babalik pa ako hanggat hindi ko asawa si Isabela. Hindi na niya hinintay ang sagot. Lumabas siya ng bahay. Malakas na isinara ang pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng kahoy. Tumakbo si Aling Maria hanggang sa terasa para habulin siya. Ngunit umuulan na ng ambon. Ang nakita na lang niya ay ang likod ng kanyang anak na papalayo sa gitna ng hamog. Nakatayo si Mang Hector sa may pintuan na may matigas na mukha. Puno ng sakit ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa kanyang puso, nagdasal siya na sana ay matauhan si Marco bago mahuli ang lahat. Samantala, mabilis na naglakad si Marco sa maputik na daan. Ang kanyang puso ay mas maputik pa kaysa sa lupang tinatapakan niya. Ang kanyang mga luha ay humalo sa mga patak ng ulan. Pakiramdam niya ay itinakwil siya ng sarili niyang kadugo. At sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay si Isabela. Pagdating niya sa malaking puting bahay, naghihintay na si Isabela sa may pintuan na may bahagyang ngiti. Nang makita ang basang-basa na mukha ni Marco, agad siyang sinalubong ng isang tuyong tuwalya. Alam kong tinanggihan ka na naman nila. Napaupo si Marco sa sofa sa sala. Paos ang kanyang boses, sabi ni Itay, hindi na raw niya ako anak kung pipiliin kita. Umupo si Isabela sa tabi niya, hinahaplos ang balikat ni Marco. Iyan ang patunay. Wala silang pakialam sa kaligayahan mo. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang dangal. Kung mananatili ka sa kanila, hindi ka kailanman magiging malaya. Tinitigan ni Marco si Isabela na may basang mga mata. Hindi ko alam kung ano nang gagawin. Mahal kita, pero hindi ko rin kayang basta na lang silang itapon. Yumuko si Isabela, puno ng kalungkutan ang kanyang ekspresyon. Hindi ko naman hinihiling na itapon mo sila, Marco. Gusto ko lang na maging matapang kang pumili. Kung hindi sila titigil sa paghadlang, hanggang kailan tayo magkakasama? Muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco ang mga salitang iyon. Mula pa noong unang gabi niya itong narinig, hindi na ito nawala. Kung wala sila. Nang gabing iyon, sa gitna ng patuloy na pag-ulan, lalong lumayo si Marco sa kanyang pamilya. At sa yakap ni Isabela, sinimulan niyang kumbinsihin ang sarili na iisa na lang ang daan palabas. Kahit na ang daang iyon ay patungo sa kadiliman. Nang gabing iyon, madilim ang langit ng Lucena, walang mga bituin. Kakatapos lang ng ulan, nag-iwan ng basang lupa at mga sanao sa mga kalsada ng barangay. Malakas ang ihip ng hangin, nagpapagalaw sa mga sanga ng puno ng nara sa likod bahay ng pamilya ni Mang Hector, lumilikha ng nakakatakot na kaluskos. Ang hangin ng gabi ay tumatago sa buto. Tila ang kalikasan mismo ay naghahanda ng entablado para sa isang trahedya. Sa malaking puting bahay, nakaupo si Isabela sa sala. Tinitigan niya si Marco na maputla pa rin at balisa matapos ang matinding pag-aaway sa kanyang mga magulang. Hawak ni Marco ang tasa ng saang iniabot ni Isabela. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi regular ang kanyang paghinga. Ang galit na mukha ng kanyang ama, ang basang mga mata ng kanyang ina, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Lumapit si Isabela. Malambing ang kanyang tingin, mahina ang kanyang boses. Alam kong nasasaktan ka. Pero alamin mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Yumuko si Marco. Hindi na nila tayo kailanman papayagan. Pinalayas ako ni Itay. Umiiyak si Inay. Pakiramdam ko, dayuhan ako sa sarili kong bahay. Hinaplos ni Isabela ang kanyang kamay. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kailangan mong maging matapang at lumaban.
Hindi ka maaaring manatiling bilanggo sa sarili mong tahanan. Tinitigan siya ni Marco na mailuhang mga mata. Pero mga magulang ko sila. Sila ang nagpalaki sa akin. Hindi ko sila kayang basta na lang itapon. Bahagyang humiti si Isabela. Hindi ko hinihiling na itapon mo sila. Gusto ko lang na pumili ka. Kung patuloy silang hahadlang, hanggang kailan tayo magkakasama? Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa dibdib ni Marco. Alam niyang hindi simple ang ibig sabihin ni Isabela. May mas madilim na bagay sa likod ng mga salitang iyon. Ngunit sa sandaling mahina ang kanyang puso, ang mga salita nito ay tila makatwiran. Inilapit ni Isabela ang kanyang mukha. Kung wala sila, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Natigilan si Marco. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang mga tainga na parang isang mantra. Tinitigan niya si Isabela, naghahanap ng katiyakan kung seryoso ba ang sinabi nito o biro lang. Mumiti lang ng bahagya si Isabela. Tila ang pangungusap na iyon ay hindi isang bagay na kailangang pagtalunan. Ngunit para kay Marco, ang mga salitang iyon ay nagsimulang tumubo at maging isang mapanganib na binhi. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik sa bahay, naupo si Marco sa gilid ng kanyang kama, tulala. Malabo ang ilaw sa silid. Sa labas ng bintana, ang tunog ng mga palaka ay nag-iingay mula sa likod bahay. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, naisip niya ang isang bahay na walang ama at ina, naisip niya ang umaga na walang saway mula kay Mang Hector, walang marahang pag-ubo ni Aling Maria. Ang imaheng iyon ay nagpasikip sa kanyang dibdib, ngunit sa hindi malamang dahilan, mayroon ding pakiramdam ng ginhawa na lumitaw. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga palad. Mahina siyang bumulong. Bakit kailangang maging ganito? Bakit hindi nila maintindihan? Ngunit muling lumitaw ang boses ni Isabela sa kanyang isipan. Ikaw lang ang makakapili ng landas ng buhay mo. Kung patuloy silang magiging hadlang, alam mo na ang dapat gawin. Umiling ng malakas si Marco, sinusubukang iwaksi ang bulong na iyon. Tumayo siya, binuksan ang bintana, hinayaang pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit, ang hangin na tumatago sa buto ang lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Mula sa sala, narinig ang pag-ubo ng kanyang ina. Madalas na niyang naririnig ang ubong iyon nitong mga huling araw. Ang tunog na iyon ay dapat sanang magpaalala sa kanya ng pagmamahal, ngunit ng gabing iyon, ito ay tila isang pabigat. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa pagitan ng pag-ibig at ng kanyang kadugo. Nang isara niya ang bintana, muling lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Isabela. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tingin, ang hawak ng kanyang kamay, lahat ay tila napakatotoo, mas totoo pa kaysa sa boses ng kanyang mga magulang. Napaupo si Marco sa sahig ng kanyang silid. Lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Sinuntok niya ang sarili niyang dibdib, sinusubukang itaboy ang masasamang imahe. Ngunit habang lalo siyang lumalaban, lalong lumilinaw ang boses ni Isabela. Kung wala sila. Nang gabing iyon, nagsimulang magkabiyak ang kanyang puso. Isang maliit na biyak na dahan-dahang lumalawak, nagbubukas ng daan para sa kadiliman. Sa sala, nakaupo pa rin si Mang Hector sa kanyang lumang silya na may pagod na mukha. Alam niyang hindi patulog ang kanyang anak. Alam niyang may digmaang nagaganap sa kalooban nito sa silid na iyon. Ngunit, nanatili siya sa kanyang paninindigan. Mas mabuting maging masama ako sa paningin niya, kaysa hayaan siyang masira, bulong niya sa sarili. Si Aling Maria na nakahiga sa sofa ay tinitigan ang kanyang asawa na mailuhang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nararamdaman ang paninikip na hindi lang dahil sa mahinang katawan, kundi dahil din sa puso ng isang ina. Takot akong mawala siya, Hector. Hinawakan ni Mang Hector ang kanyang kamay. Magdasal na lang tayo, Maria. Sana matauhan siya bago mahuli ang lahat. Ngunit hindi nila alam, sa saradong silid, isang binhi ng kadiliman ang lumalago sa isipan ni Marco. Isang binhi na dahan-dahang magdadala sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman naisip. Nang gabing iyon, binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan ang Lucena. Madilim ang langit, tanging isang malabong buwan ang natatakpan ng itim na ulap. Malakas ang ihip ng hangin, nagpapagalaw sa mga sanga ng puno ng naara sa likod bahay ng pamilya ni Mang Hector, lumilikha ng nakakatakot na kaluskos. Ang hangin ng gabi ay tumatago sa buto.
Tila ang kalikasan mismo ay naghahanda ng entablado para sa isang trahedya. Sa kanyang silid, nakaupo si Marco na may pulang mga mata. Maputla ang kanyang mukha, mabigat ang kanyang paghinga. Sa mga nakalipas na araw, hindi nawala sa kanyang isipan ang bulong ni Isabela. Kung wala sila, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Ang pangungusap na iyon ay patuloy na umalinggaw-ngaw, pinupuno ang bawat sulok ng kanyang isipan. Tinitigan ni Marco ang sahig ng kanyang silid na may walang laman na tingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang isang lumang bareta na kinuha niya mula sa maliit na bodega sa tabi ng bahay. Malamig ang bakal, mabigat, at tila banyaga sa kanyang mga kamay. Mahina siyang bumulong. Patawarin niyo ako, Tay. Nay. Wala na akong ibang pagpipilian. Mula sa sala, marahan na narinig ang tunog ng telebisyon. Nakaupo si Mang Hector sa kanyang lumang silya na may pagod na mukha. Samantala, nakahiga si Aling Maria sa sofa. Nakabalot ang kanyang katawan sa isang makapal na kumot. Paminsan-minsan ay maririnig ang kanyang mahinang pag-ubo. Payapa ang itsura ng bahay, tila walang bagyong nagbabanta. Narinig ang mga yabag ni Marco mula sa pasilyo. Itinaas ni Mang Hector ang kanyang ulo, kumunot ang kanyang noo. Nakita niya ang kanyang anak na naglalakad hawak ang bareta. Kalmado ngunit matigas ang kanyang boses. Marco, ano nang gagawin mo dyan? Natahimik si Marco. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata